Hello guys, ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oisy Sarap channel. And today ay gagawa po tayo ng ube buko pie. So itong halayang ube at saka itong buko o yang coconut meat ay pagsasamahin po natin at gagawa tayo ng ube buko pie. Ang matagal lang pong gawin dito ay ito pong pie crust. Kaya naman dun sa nakaraan kong mga video ay itinuro ko po dito, may video tayo ng paggawa lang ng pie crust. So, tingnan nyo po yun. Ang kailangan po natin dito, yung pang bottom, o itong pang ilalim, at saka itong pang top na pie crust. So, ito po kailangan natin, homemade pie crust. Then, meron po tayo dito yung buko. Then, itong ube halaya po ang gagamitin natin dito. Granulated sugar, all-purpose cream, buko juice. So, ito po ang gagamitin natin, buko juice. Then, vanilla extract, and then cornstarch. So, ito lamang po ang ating mga kailangan. Then, dito, ang una po natin gagawin, itong pie crust, itabi muna natin kasi katatapos lang niya. Ilagay muna natin sa ref. Ang una po natin gagawin dito, meron tayo ditong isang lutuan. Ang gagawin po natin dito, pagsamahin natin itong cream. Pagsamahin lang natin siya dyan. Then, itong ube. Okay. Okay natin. Tsaka itong sugar. Okay. Lulutuin muna natin ito hanggang ma-dissolve yung sugar at tsaka yung ube halaya. Tsaka po natin ilalagay yung buko. Okay. Lutuin muna natin. Okay, hintayin lang natin na ma-dissolve completely itong ube halaya at saka itong sugar. So, dito po ay nasa medium heat lang tayo. Okay. Yung cornstarch, i-dissolve na po natin sa tubig. Kasi sa last po natin ilalagay yun. Okay, hayaan natin siyang medyo magtiken kasi natunaw yung sugar at saka yung ube, medyo lumabnaw siya. Oh. Hintayin natin medyo magtiken pa siya ulit. Okay, then ngayon, pwede na po nating ilagay itong buko. Okay, haluin natin para medyo maluto ng konti yung buko. Then yung pong cornstarch, tunawin natin doon sa tubig. Yung juice ng buko, doon po natin tutunawin yung cornstarch. Okay. Lutuin natin yung buko. Medyo lutuin lang natin. Mga 5 minutes lang. Okay na ito. Kailangan kasi medyo magtikan siya ng konti. Kaya lalagyan po natin ito ng cornstarch. Okay, then dito, lutuin lang po natin ng konti yung buko. Hintayin natin medyo magtiken pa siya ng konti before natin lagyan ng cornstarch. Okay.
Okay, tutunawin natin yung cornstarch sa tubig. Okay, din dito. Ito po yung cornstarch na tinunaw natin dito sa tubig. Yung juice ng buko, haluin natin para magtiken siya. Kailangan magtiken ito yung parang mahablang ka ba. Medyo be careful po sa pag-add ng cornstarch kasi baka tumigas naman yung ating buko filling dito. Meron kasi minsan pag masyadong naparami yung cornstarch, lalo ngayon ito, meron po tayo ditong ubi halaya, kaya mag-ingat po tayo sa pag-add ng cornstarch. Yan, nakikita natin, oh. Sasama-sama na siya. Here, muntik na nating makalimutan itong vanilla extract. Okay. Okay, so yan, no. Ito kailangan ganito po ang texture, oh. Kasi ito pag nagbuo ito, parang mahablang ka jelly po ito pag nag-cool down pa siya. Kaya tamang-tama ito, i-turn off na po natin yung heat. At ang gagawin natin dito, hintay nating mag-cool down kasi hindi po natin ito pwedeng ilagay sa ating init sa ating pie crust. Masisira yung pie crust natin pag nilagay natin itong ganito kainit. Okay. So, hintay nating mag-cool down. Okay guys, ngayon pagkaraan ng halos mag-iisang oras, nag-cool down na itong ating ube and buko filling na ilalagay natin dito sa ating pastry crust. So, ang gagawin natin dito ngayon, so itong ating pastry crust, meron tayo ditong pork, lagyan natin ng tusukin natin para noon hindi siya lumobo pag i-bake natin. Okay. Tsaka para madali siyang alisin dito mamaya sa baking pan. Then dito ilalagay na natin itong ating, diba, o tamang-tama lang ang texture nito. Dapat ganito ang texture niya. Hindi siya dapat yung matubig at hindi rin dapat na matigas. Kasi pag kulang sa cornstarch o malabnaw siya, pag na tapos siyang i-bake, pangit. Yung nagli-liquid yung filling niya. Okay, ayusin lang natin ito. Okay guys, alam nyo, para madali itong maayos, lagyan natin ng plastic wrap. Tapos ganyan natin. Diba? Pantay na pantay yan, no? Pag may plastic wrap. Kasi itong plastic wrap, hindi ito dumidikit. Okay. Oh, ang ganda. Ito, kailangan mabalance siya. Okay? Ito pa. Okay, then ngayon, gawin natin ito. Ay, ano ba yun? Nahulog. Then, narito yung ating crust na pampatong dito sa top.
Okay. Okay. Then, dito, gupitin natin dun sa mga gilid. Sobrahan natin ng konti itong pinakatap. Okay, madali lang naman pong gumawa ng buko pie. Ang matagal nga lang dito ay yung paggawa ng pie crust. Kasi mahirap kasing gawin itong texture ng pie crust. So, ang gagawin natin, pailalim natin ganyan dyan yan. Paloob natin. Diinan natin ng kamay, i-press natin para ma-seal siya, magkadikit. Pagdikitin natin. Yan, ganyan lang naman. Madali lang. Then, para kasi sa akin, interesting itong pag-cooking eh. Kaya hindi ako talaga nagsasawa sa kaluluto. Tsaka ang paggawa po ng cooking, ang recipe ay walang katapusan. Pwede kang gumawa ng sarili mong version. Okay. Then dito guys, tiinan natin ng pork itong gilid. May design na siya, masisil pa siya. Okay, then dito, itong pinakatap, tusok-tusukin ulit natin. Yan. Okay. Ganyan lang. Madali lang po itong paggawa ng buko pie. Ube buko pie, yung ginawa natin ngayon. Kasi nagawa na yata natin lahat yung mga buko pie, apple pie, egg pie. Kaya dumidiscover pa tayo ng mas masarap. Okay, then dito po ngayon, meron tayo ditong eggs, 1 egg. Lagyan natin ng milk, 1 tablespoon. Ito po ay pang egg wash po ito. Bit natin. Then, ibabrush natin itong pinakatap. Ang daming sobra yata yung napok natin, oh. Okay lang yan. Okay. Napasobra. Napagtripan kaya. Lagyan natin yung gilid. Okay guys, ibe-bake na natin ito. Okay, remember, kailangan napainit natin yung oven sa 190 Celsius. Ito po ay ibe-bake natin 45 to 50 minutes. Malalaman natin kung luto na ito pagka nag-golden brown na itong pinakatap niya. Kasi yung peeling nito, luto na yan eh. Ang kailangan lang nating maluto, ito talagang ating pastry crust. Kasabay noong filling. Okay, bake na natin. Okay, then pagkaraan po ng 50 minutes, baking nitong ating buko pie, ube buko pie. Hanguin na natin. Ako, sobrang init nito. Yan, tamang-tama. So, okay. Sobrang init po nito. Ang gagawin lang natin dito ay hihintayin po nating mag-cool down before nating slice ito, iserve at kainin.
Wow, ang ganda, 'di ba? Ganda ng kulay. Okay, so babalikan po natin ito mamaya pag malamig na siya. Okay guys, pagkaraan ng halos maglilimang oras, inabot na tayo ng 5 oras kasi marami pa tayong ginawa before nating slice ito. Nag-cool down na siya completely. Ang ginawa ko lang, tamang-tama, coffee break. Okay, in-slice natin. So, ayan yung loob. Lagay natin dito sa isang serving plate. Okay, then ngayon, pwede na natin itong iserve at kainin. Okay, itry nyo po ito kasi masarap talaga ito. Kakainin natin. Magko-coffee tayo. Okay, so sana po nagustuhan nyo ang pagkakagawa natin dito po sa ating ube buko pie. Okay, marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oisy Sarap Channel. Thank you po. Bye!